'Pag nakikita kong tumataas yung meme coins without any like wala talagang fundamentals sa meme coins, eh. Then dun ko parang na-realize ko na parang walang point na tumingin ng mga coins na magaganda yung background, maganda yung maganda yung project. Parang importante lang saan ba bibili yung mga tao? I think yun yung pinaka-important, lalo na if nag-i-invest ka sa crypto kasi ang sole mission mo is to gain profit or gain money. Then for me, recent 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 months parang nagbago paningin ko na you just have to follow saan papasok yung pera. Pag crypto compared to like stocks, ibang animal eh. Na yung parang wow, biglang taas, biglang baba, biglang doble. So, you said, sige, at least you learn na mas cup of tea mo yung fundamentals in a way na not really on charts, although it can help. Pero, syempre, when you hold on to something, whether crypto or stocks, you believe on it. Kasi pwede naman kasi you believe on something pero medyo sablay naman sa fundamentals. Ano yung basis mo para talagang mag-hold ka having diamond hands na kahit nahuhulog na, mataas yung conviction mo? Kasi pwede naman yun. Like ako, may mga na-hold ako na, teka, yari parang pababa ng pababa pa eh. Ano yung nagiging basis mo para lumaban dun sa binili mong stock or at least for crypto? That's a good question, no? Ito to be honest, kasi medyo nagbago paningin ko lately sa crypto. Kasi syempre pag fundamentalist ka, lagi mo titignan is yung project, yung owner, yung mga founders, okay ba sila? Maganda ba yung reputation niya? Mga backers nila, maganda ba yung vision nila, yung mission nila for crypto? Pero recently, pag nakikita kong tumataas yung meme coins without any, like, wala talagang fundamentals sa meme coins, eh. Then dun ko parang na-realize ko na parang walang point na tumingin ng mga coins na magaganda yung background, maganda yung project. Parang importante lang saan ba bibili yung mga tao. I think yun yung pinaka-important, lalo na if nag-i-invest ka sa crypto kasi ang sole mission mo is to gain profit or gain money. Then for me, recent months parang nagbago paningin ko na you just have to follow saan papasok yung pera. Regardless kung magandang project pa yan or meme coins lang ba yan, basta kailangan mong isipin saan papasok yung pera. So for me, dati iniisip ko na magandang project yan. Maganda yung vision. Layer 1 yan. Lalaban yan. Kayang talunin si Ethereum, si Solana, mga ganyan. Pero mapapansin mo, bagsak din naman. Parang hindi nag-make sense yung fundamental saka yung chart na nakikita niya. So for me, you just have to follow where the money is. Yun lang na masasabi ko. Lalo na if you're truly investing crypto to make money talaga, hanapin mo na lang kung saan papasok yung pera, saan bibili yung mga tao. Kasi dito sa crypto, marami din talagang degens. Ano sinasabi ko ng mga degens? Yung mga talaga, high risk, high reward na mga tao. So, sila yung pumapasok sa mga meme coins eh. Yun lang masasabi ko actually. Thank you for sharing that. Kasi like nasasabi ko, pag crypto compared to like stocks, ibang animal eh. Na yung parang wow, biglang taas, biglang baba, biglang doble. And maganda yung sinabi mo na you follow where the money is. Yung nagiging sentiment ng stock. Sometimes nga, walang laman eh. Hindi fundamentally sound, pero minsan naha-hype lang eh. Pero ito yung question ko. That's good also as a strategy if it works for you, na kung saan papunta yung pera, syempre tataas yung volume, and when people buy, tataas yung presyo. Pero how would you know if yung pagpunta mo sa etong crypto na to is nasa simula pa or nasa gitna ng wave nun at hindi sa tail end? Kasi yung mahirap, this is where the money is going, the people is buying. Pero what will happen? You might be left holding the bag.
ano yung strategy mo doon? Paano mo nalalaman na yung pinapasukan mo is medyo una pa or mid at hindi dulo? Kasi pag dulo, baka ikaw Okay. yung hawak ng losses eh. May maganda akong tip dyan. Actually, dalawang tip ang masasabi ko agad pumasok sa isipan ko. First tip, it's very funny, but it's an effective tip, no? Pag meron kang relatives dyan or someone na hindi naman nagki-crypto tapos narinig niya yung coin na yun, narinig niya, "Oy, alam mo ba 'tong coin na 'to? Tumataas, Is for us, no, sa matagal na sa crypto, yan yung isa naming signal or sign na it's a top signal na. Okay? So, kumbaga, pag meron kang kilalang walang alam sa crypto, bigla lang narinig niya yung about dyan sa coin na yan, that's a top signal. Okay? Yan yung very first advice or tip na mabibigay ko sa inyo para malaman mo kung dapat ka pa bang bumili or it's time to sell na. Yan yung mga isa sa mga indications. Pag meron kang hindi siya into crypto pero narinig niya yun or ayun, pumasok sa topic niya. So that's my very first tip. Second tip is sa crypto kasi unlike sa I'm not sure sa stocks, no, kasi before nun ako matagal na ako umalis sa stocks eh. Sa crypto kasi there are many tools na makikita mo saan pumupunta yung mga pera, no? Tinatawag naming smart money. So pwede mo siyang i-track mga 'to or yung mga smart wallets, mga wallet addresses. Ito yung mga profitable traders, no, or mga VCs. So pag nata-track mo yung wallet nila, nakikita mo saan sila pumapasok, saan sila nag-i-invest. So isa yun sa mga indications or indicators na it could be early, no? I mean, for example, mayroon kang tin-track na isang wallet address na alam mong magaling talaga siya mag-trade. And first time pa lang yan pumasok sa isang coin. So it could be a sign na medyo bago pa, medyo early ka. So maraming tools na ganyan sa crypto. Actually, ayun yung maganda sa crypto na papansin ko is tuloy-tuloy yung innovation, tuloy-tuloy yung development, tuloy-tuloy yung pag-build. So every now and then, meron kang madi-discovering bagong tool na makaka-help sa'yo sa paghanap ng mga next big coins, yung mga next big thing. So yun yung second tip ko is to use these tools, no? I could give an example. May mga ibang tools kasi may bayad eh, mga subscription based like Nansen, meron ding mga free like Dex Screener. Latest na ginagamit ko is GMGN. It's a new tool kung saan matatrack mo yung mga trending coins, mga wallets. So that's my 2 tips na naisip ko kagad, no? So yun. Yeah. Thank you for sharing your trade secrets kasi that's really important where marami kang mga possible sources na may gumalaw na whale itong lumipat sa wallet, nabawasan yung nag-move yung Bitcoin or yung Ethereum and that's really good.